Katong markahan, mga isyu at hamong pangkasarian. Sa Arling 1 ay kasarian sa iba't ibang lipunan, konsepto ng kasarian at sex. Sa Arling 2, mga isyu sa kasarian at lipunan. Din Arling 3, tugon sa mga isyu sa kasarian at lipunan. Pamantayan sa pagkatuto, pamantayang pangnilalaman. Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa mga epekto ng mga isyu at hamon na may kaugnayan sa kasarian at lipunan upang maging aktibong tagapagtaguyod ng pagkapantay-pantay at paggalang sa kapwa bilang kasapi ng pamayanan. Pamantayan sa pagganap, ang mga mag-aaral ay nakagagawa ng mga makabuluhan at malikhaing hakbang na nagsusulong ng pagtanggap at paggalang sa iba't ibang kasarian upang may taguyod ang pagkapantay-pantay ng tao bilang kasapi ng pamayanan. Okay. So una nating talakayin ang kasarian sa iba't ibang lipunan. Alamin natin ang konsepto ng kasarian at sex. Ano ba yung kasarian o sa English ay gender at ano yung sex, no? So ang dapat niyong maintindihan o malaman o matuto na ipahayag ang sariling pagkahulugan sa kasarian at sex. Nasusuri ang mga uri ng kasarian, gender at sex. Okay. So ito ang unang gawain. Simbolo, hulaan mo. Subukan mong sagutin kung ano ang kahulugan at pahatig ng kasunod na simbolo. So ito ay gender o simbolo ng pagiging babae. Ito naman ay simbolo ng pagiging lalaki. Ito naman ay simbolo ng LGBT, lesbian, gay, bisexual at transgender. So may mga katanungan, ano ang ipinahatig ng mensahe ng mga simbolo? Ano ang naging batayan mo sa daglian mong pagtukoy sa kahulugan ng bawat simbolo? Bakit sa palagay mo ganito ang ginamit na simbolo? Pwede mong ipaliwanag, no? So narito ang mga simbolo. So yan ang simbolo na transgender, yan ang sa female. Ito naman ay simbolo ng hermaphrodite. Ibig sabihin ng hermaphrodite, sa isang katawan may dalawang kasarian na tumubo. Then so hermaphrodite both, hermaphrodite androgen, then mayroon ding tinatawag na hermaphrodite mercury. Then male, then neutral, then other, then so ito ang ibang mga uri ng kasarian. So dito tayo sa kahulugan. So ang kasarian sa English ay gender. Ito ay tumutukoy sa panlipunan ng gampanin, kilos at gawain na itinakda ng lipunan para sa mga babae at lalaki. So ito ay gampanin batay sa anumang lipunan sa mundo. So ang kinikilos at gawain ay tinakda ng lipunan ay iba-iba batay sa bansang pinanggalingan, no? Magkaiba ang gawain, gampanin, kilos ng babae at lalaki batay sa lipunang kaniyang ginagalawan o doon siya isinilang o lumaki, no? Ang sex naman ay tumutukoy sa biological o physiological na katangian na nagtatakda ng pagkaiba ng babae sa lalaki. So kapag sinasabing sex, kung anong mayroon sa nasa sayo. Kung ikaw babae, siyempre ang sayo ay vagina. Kapag ikaw naman ay lalaki, siyempre ay penis, no? Kahit ang pag-iisip mo ay masabihin na nating may pag-iisip ka na magiging binabae, tinatawag nating gay, o kaya may pag-iisip ang maging lalaki kahit ikaw ay babae, o yung tinatawag nating lesbian. Pero kapag sinasabing sex ay tumutukoy talaga ito sa ating biological na mayroon tayo nung tayo isinilang dito sa mundo, ang pagiging babae o lalaki batay sa ating mga sex organ, no? So ang babae ay may buwan ng regla, so yan ay tumutukoy sa pagiging biological ng babae. So kasarian sa Estados Unidos, mas mababa ang kita ng babae kaysa lalaki. So sa gender yan, may bayag ang lalaki o yung tinatawag na itlog na nasa labas o testicle. Sa kasarian naman sa Vietnam, mas maraming lalaki ang naninigarilyo.
ang babae ay may suso at ang suso nila ay may gatas. Sa kasarian naman sa Saudi Arabia, hindi maring magmaneho ang babae. Then sa sex, mas malaki ang buto ng lalaki. Sa gender naman, sa maraming bansa, ang gawing bahay ay ginawa ng babae. So yan ang kaibahan ng sex at gender, no? Sa sex ay talagang tumutukoy sa biological na bahagi ng pagkalalaki at pagkababae, pero sa kasarian yan ay o gender yan ay tumutukoy sa ating gampanin sa ating lipunan, no? So yan ang pagkakaiba ng dalawang konsepto. So ito, ang babae may buwan ng regla, ang lalaki may bayag o yung tinatawag na testicle, no? Ang babae may suso at may gatas, ang lalaki may malaking buto kaysa mga babae. Din sa kasarian naman, ito, mababang kita ng babae sa lalaki. Sa Vietnam, maraming lalaki nagrilyo. Din sa Saudi Arabia, hindi maring magmaneho ang babae. So yan ang kanilang gender doon. Ibig sabihin kanilang gampanin bilang babae sa lipunan sa Saudi Arabia. Sa maraming mga bansa, ang gawing bahay ay ginagawa ng babae. Kahit ngayon na dahil sa globalisasyon ay naiba na ang konsepto ng pamilya. Minsan ang lalaki ay nasa bahay na. Pero kadalasan sa majority sa mga bansa ay babae pa rin gumawa sa gawaing bahay. Pero hindi ibig sabihin na babae lang. Then, dito tayo sa orientasyong sexual o sexual orientation. So, ibig sabihin, tumutukoy sa kakayahan ng isang tao na makaranas ng malalim na atraksyon, affectional, emotional, sexual at ng malalim na pakipagrelasyon sa taong ang kasarian ay maring katulad ng sa kanya, iba sa kanya, o kasariang higit sa isa. Okay, so yan ang ating laliman. No? Kapag sinasabing sexual orientation, so ito ay kakayahan ng isang tao na ma-attract siya sa isang tao o sa ibang tao. Maging ito ay kaparihan niya o kay opposite niya. So, tandaan ninyo, ang kanyang kahulugan ay malalim na attraction. Affectional man yan, emotional man yan o kaya sexual. Halimbawa, ang mga heterosexual na tao ay na-attract sa opposite sex nila. Halimbawa, ang lalaki o ang tunay na lalaki ay talagang ma-attract siya sa babae at ang tunay na babae ay ma-attract sa lalaki. Yung mga tinatawag nating mga homosexual, sila ay na-attract sa kapwa nila kaparihong sexualidad. No? Halimbawa, ang gay ay na-attract sa lalaki o kaya ay ang lesbian ay na-attract sa isang babae o kaya ay may tinatawag tayong bisexual na kung saan ang isang lalaki ay maaring ma-attract sa kapwa lalaki o kaya sa babae at ang babae naman ay maaring ma-attract o magkaroon ng affectional, emotional, sexual na pagkagusto sa isang babae at sa lalaki rin. Yan tinatawag natin mga bisexual, no? Then, ito pa, gender identification. Kabilang din ito sa orientasyong sexual. Pagkakilanlang kasarian. Kinikilala bilang malalim na damdamin at personal na karanasang pangkasarian ng tao na maring nakatugma o hindi nakatugma sa sex niya. So, halimbawa, itong yung sikat na artista, no? Noon talagang lalaki siya na kung tingnan, pero ngayon ay nagiging gay na, no? Itong si Vice Ganda. So, yan ang example ng tinatawag ng gender identification. Ibig sabihin, nung high school pa ay talagang matsong-matso laking lalaki, pero pag naging college na ay nag-iba na, naging gay na. O kaya ay ang isang babae, yung high school ay talagang babaeng babae siya, pero pag naging college ay nagiging lesbian na. So doon na talaga ipinakita ang tinatawag nilang gender identification or identity. Kaya may tinatawag tayong identity crisis minsan sa mga binata ngayon at kadalagahan. No? Isa pa, kabilang ang personal na pagtutugma niya sa pagbabago ng anyo o kung ano ang gagawin niya sa kanyang katawan. No? Halimbawa, itong pinakita sa larawan si Charis Pimpinko, no? Noon ay talagang babae si Charis. Ngayon ay naging lesbian siya na maging ang kanyang pangalan ay kanyang binago, ginawang Jack Cyrus, di ba? So nakita niyo sa larawan. So ibig sabihin, personal niya itong pagtugon tungkol sa pagbabago ng kanyang sarili, no? O anong gagawin sa kanyang sariling katawan. Yung iba nga may
may pagbabago sa katawan sa magitan na tinatawag nating operasyon, no? Yung tinatawag na transgender, no? Din uri ng orientasyong sexual, heterosexual, homosexual at saka LGBT. So kabilang sa LGBT ang lesbian or tomboy, gay o bakla, bisexual at saka transgender, no? So kapag sinasabing heterosexual, mga taong nakaranas ng sexual sa membro ng kabilang kasarian, mga lalaki na gustong makatalik ay babae at mga babaeng gusto naman ay lalaki. So ito ang kabilang dito talaga ang yung mga nag-asawa. Pero hindi ibig sabihin na yung lesbian sa gay ay hindi pwedeng mag-asawa. Pero talagang ito ay mga lalaki na talaga ang kanilang gustong makatalik o makasama sa buhay o kaya maging asawa o kaya magkagusto sila ay talagang babae, no? Siyempre sexual orientation itong pinag-usapan natin. So mga babae na talaga ang gusto lang makatalik ay lalaki. So hindi kapwa babae o kaya iba pang kauri, no? Pero ang gusto talaga nila ay lalaki o kaya ang lalaki naman ay gusto ang babae na makatalik. So ang tawag nito ay heterosexual. Din kapag sinasabing homosexual, mga nagkakaroon ng sexual na pagnanasa sa mga taong nabibilang sa katulad ng kasarian. Mga lalaking mas gustong lalaki ang makatalik at mga babaeng mas gusto ang babae bilang sexual na kapariha. So yan ang kabilang dito yung tinatawag nating member ng LGBT, no? Pero kahit talagang mayroon ding tao na kahit hindi siya kabilang sa LGBT, kahit pure siyang lalaki, bro, mas gusto niyang makatalik ang lalaki. Hindi, mayroon ding babae na pure babae pero gusto niyang makatalik ay babae rin, di ba? Kasi iba din ang LGBT na. Ang LGBT ay inisyalismo para sa lesbian, gay, bisexual, transgender, no? Ang lesbian, isang babae na may emosyonal at physical na attraction sa kapwa babae at kinikilala ang sarili bilang lesbian. Oh. So halimbawa nito si Jean Lenz, Amerikanang artista sa Glee, isang labas sa television, siya ay lesbian, no? So sa ating bansa ay tinatawag na tomboy. Talagang naniligaw siya o gusto niyang magkaroon ng kasintahan na babae din, di ba? Din ang gay, isang lalaki na may emosyonal at physical na attraction para sa kapwa lalaki at kinikilala ang sarili bilang gay. Ginagamit sila ito para sa mga lesbiana sa labas ng Pilipinas. So gay or sa ating bansa ay bakla, no? Bayot. Halimbawa itong si John Amaechi, retiradong malaro ng NBA, ay nagpakilala pa lang siya ay isang gay, no? Din itong bisexual, isang tao na may emotional at physical attraction para sa lalaki o babae at kinikilala ang sarili bilang bisexual. Ibig sabihin, gusto niyang magkaroon ng kapariha o kasexual o katalik lalaki. Gusto din niya ng babae kung siya ay lalaki. Mayroon ding babae na gusto niyang makatalik ang lalaki, gusto rin niyang makatalik ang babae. Yan ay tinatawag na bisexual. Ang halimbawa nito ay si Lady Gaga, no? Ibig sabihin si Lady Gaga ay mas gusto niyang lalaki at saka babae. Yan ay tinatawag na bisexual, no? Then ito pa, transgender. Salitang naglarawan sa mga taong ang gender identity o gender expression ay hindi tradisyonal na kaugnay ng kanilang sex assignment noong sila ay pinanganak at kinilala ang sarili bilang transgender. Sila ay maaaring transsexual, crossdresser o genderqueer, no? Mayroon ding iba talaga yung nagpa-transplant. Yung tinatawag na transgender, no? Dito sa Pilipinas may kananahang transgender na mambabatas, no? Halimbawa itong si Justin Ferrer, ang unang babaeng transgender sa palabas ng Survivor Philippines. Okay. Then meron din tinatawag na crossdresser o CD. Mga taong nagbibihis gamit ang damit ng kabilang kasarian nang hindi nila binago ang kanilang katawan. O lalaki sila pero ang kanilang mga suot-suot ay pang babae. O kaya babae sila pero ang kanilang suot ay pang lalaki. Mayroon din tinatawag na genderqueers. Mga taong itinatakwil ang gender binary o ang konsepto na dalawa lang ang kasarian. Naniwala ang ibang genderqueer na sila ay walang kasarian, gender,
o kombinasyon ng kasarian, intergender. Ibang klase ito kombinasyon ng dalawang kasarian. Then may tinatawag na transsexual. Mga tao ang gender identity ay direktang salungat sa kanilang sex assignment nung sila ay pinanganak. Marami pero hindi lahat ng mga taong transsexual ay binabago ang kanilang gender expression at katawan sa pamagitan ng hormone replacement therapy, HRT, ay iba't ibang operasyon na parte ng prosesyon tinatawag na transition. Halimbawa si Bibing Gandang Hari na noon ay si Rostom. Yan ay naging Bibing Gandang Hari. So nag-transsexual talaga siya, nagpa-opera, no? Okay. So yan ang paksa natin. Unang paksa natin sa third reading. So ito may gawain kayo. So timbangin natin ang babae at saka lalaki. Okay. So ano ang ipinahiwatig na lang simbolo na nasa timbangan? Sa iyong palagay, mayroon kayang hindi napabilang sa representasyon na ipinahiwatig ng larawang ito? Sino? Ano sa palagay mo ang pangkalahatang mensahe ng larawan? Okay. So sana ay may naintindihan kayo sa ating unang paksa para sa third reading. So sunod ay pag-usapan naman natin ang iba pang paksa tungkol sa gender at sexuality. Okay. Maraming salamat sa inyong panonood.